again, Nits. I'm back. Wanna share about our friendship plans of my best friend, BFF, dentist friend, Dr. Pen. Ito, binigyan niya ako ng buto ng Deliciosa Monstera. Kasi mahal nga yung puno niya, diba? So, binigyan niya ako ng isang buto. So, itinanim ko siya. Binigay niya sa akin to ng November 26. So, the next day, tinanim ko na siya. So, ayan, nilagyan ko siya ng everyday. Pinipicturean ko siya. Ayan, hanggang sa maging day 9 na siya. During day 9 to 10, ayan, nag-sprout na siya. Dalawa yung sprout. Yung isa mataas, yung isa mababa. Ito, day 13. Nakita ko na medyo malaki na yung dahon niya. At yung isa naman ay maliit pa. Ayun, ito yung back view. Ito, day 15 na to. So, malapad-lapad na yung dahon niya. Ito yung view niya sa ibabaw. So, at day 17, so malaki na siya. Day 17, tapos sunod next day, ayan, naging tatlo na yung dahon niya. So, pagkalipas pa ng ilang araw, naging 4 na sila. 4 na yung dahon niya. So, lagi kong sinasabi na ire-repot ko sila. Pero hindi ko naman na itutuloy hanggang sa inaabangan ko kasing lumusot yung ugat niya sa ilalim. Kasi pag ganung time na, marami na siyang ugat sa gilid niya, kaya lumulusot na siya doon sa ilalim, doon sa butas ng paso. So, ayun nga, one day, decided ko na i-repot sila. So, as usual, yung mixture natin ng soil ay, kung napanood niyo yung mga video ko last time, ayun, ganun din ang ritual ko ngayon. This time, nilagyan ko siya ng konting, yung bang parang mga graba, parang mga bato na at saka binabad ko na yung mixture ko, yung coco peat, saka yung coco fiber, saka organic soil, at tapos rice hull, tapos lalagyan ng cinnamon para sa mga peste, sa mga naglalakarang mga sa ugat, para mabilis siyang mag-ugat. Lalagyan ko ng cinnamon para protection din nila at pampaugat din yan. So, ayan, mimix mo lang na ganun. Ang saya ko kasi napatubo ko yung na yun kagad. Sabi nga, 10 to 14 days tumutubo na siya. So, sakto naman nang tumubo yun makikita mo na kagad yung siya. Kasi nung una, binabad ko muna siya sa rainwater. So, ayun, talagang effective yung rainwater na yun. So, ayan. Yung coco fiber na to, pagka winagwag mo siya at medyo pinagpagpagpag mong ganun, lumalabas yung coco peat niya. So, kaya ang ginagawa ko, pinapagpag ko, saka ginugupit ko para maging maliliit lang fiber. So, ayan na siya. Alam niyo ba, ingat na ingat ako kasi yung ugat niya nga, ayan, nakalabas sa ilalim. Kailangan wag kong masira ayon o malagot. So, ayan, nakita ko nga parang dalawa yung puno niya kasi magkahiwalay naman So, yun nga lang, isa maliit, isa malaki. So, ayan, yung paso na paglilipatan ko ay binutasan ko pa ng panibago. Kasi yung mga nabibili nating mga paso, ang liliit ng butas nila. Hindi ayos yun para maging well-drained yung soil ng halaman. Saka, hindi nakakahinga yung mga ugat niya. So, binutasan ko yun, nilakihan ko, dinagdagan ko yung butas niya. So, ayan, nilagyan ko nga nung mga malalaking, parang yung mga graba di ba, na ako sa mga bato, yung doon sa mga garden soil. So, hinahalo ko doon, tapos ginawa kong pinakasapin, saka ko lalagyan ng yung mixture na yun. Binabaran ko na nga yung soil mix para noon pagka inilagay ko yung ugat doon, medyo malamig na yung niya, hindi ko na masyadong kailangan binasa. So, ingat na ingat ako talaga kasi
Hirap siyempre, almost almost 1 year ko silang inalagaan, sinubaybayan. So ayan, dahan-dahan, charat! Ayan, ako. Tingnan mo, di ba? Talagang ang ugat niya ay na doon, established na siya talaga, well established na yung ugat niya. Saka talagang nagkalat na doon. Talagang gusto na niyang ipa-transplant. So ayan, dahan-dahan pa rin, dahan-dahan. Sa isa kong inaalis yung mga maluluwag na lupa, saka titingnan ko yung mga ugat niya kung saan patungo, kung saan mga nagliko-liko. Ay nako, friendship, talagang nakakabatot, saka nakaka-excite na paghiwalayin o tanggalin yung mga mga so nakita ko nga merong ilang hayop na ako. So tinanggal ko siya, saka hindi naman yung harmful niya, parang man tawag na yung tren-trenan. So ayun, okay lang naman sa plants yun, hindi naman sila nakaka-epekto, di nila nasisira yung ugat ng halaman. So dahan-dahan ko silang winawagwag na ganun. So mas mainam nga dito ay tanggalin ng ayun yung mga na yun, yung parang trend okay lang naman yun. Kaya nga timing talaga yung pagkakalipat ko sa kanila, kasi yung ugat nila ay talagang okay na sila, well rooted sila talaga. So ayan, dahan-dahan ko natanggal yung mga lupa, yung mga para ma-unclog yung roots nila. So gano'n, medyo pisil-pisilin mo lang gano'n, medyo yung mga lupang nalalaglag, kasi talaga yung ugat nila nag-abot-abot na talaga nagsanga-sanga na. So yung mga nakakarambuan na yun, basta mula December to hanggang ngayong November, patingi-tingi lang ako, pa-picture. So kaya hindi ko sila minsan pinapansin, kasi nga naman nakita ko na basta nilagay ko doon sa may paso na katabi ng halamang malaki na nasa ilalim, nasa lilim, para hindi siya direct sunlight na muna, kasi hindi pa nga yung ugat niya mga January, February. So ayan, binusan ko na ng tubig para mawala yung mga lupa, para lumuwag yung mga ugat niya, para madali silang tanggalin. At saka hindi masasaktan yung mga ugat pagka binusan mo ng tubig. Mas maganda nga ibabad mo, kaya lang hindi ko na sila binabad, basta buhos lang ng tubig hanggang sa malaglag yung mga lupa nila. So ayan, ako talagang napakaingat ko at sobrang kaba ko nung tinatanggalan ko siya ng lupa. So okay naman, kasi nga very gentle yung pagtatanggal mo, saka yung pag-aalis. So ayan, di ba, natanggal na yung mga lupa, pwede na silang hanapin ko ngayon yung mga ugat na kung saan puno. At talagang na-surprise ako, kasi 2 stem sila sa isang buto, 2 stem yung tumubo. Imagine, so swerte swerte doon, kasi isa lang buto niya naging 2 yung para din siyang yung Pachira aquatica, sa isang buto minsan 3 yung tumutubo, minsan 2. So ito ganun din pala itong Monstera deliciosa. Kaya ang tawag nga doon sila cheese size yung dahon niya. Sabi pa nga nung Maricoy, nung Doktora Maricoy, naku, 12 months nga bago mabutas yung dahon nila. So eto nga, so ayan, pinaghihiwalay ko na. Charan dan jan jan, charan jan 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 jan. Ayan, talagang 2 stem sila. Kasi nung una akala ko magkadugtong yung ugat nila, yung parang lang, hindi, talagang magkaiba sila, magkabukod yung ugat nila, magkahiwalay, although nagkasabit-sabit, pero yung
yung connection nila sa bawat stem nila, eh intact doon talaga sa puno nila. Hindi sila ano sila, kambal. Kambal, pero magkahiwala yung mga stem nila saka yung ugat nila. Basta dahan-dahan kung tinunton kung alin yung ugat yung isa, ni A or ni B. Kasi yung isa, yung si A ay mas malaki siya. Mas malaki yung puno niya, mas malalapad yung dahon niya, at saka mas marami siyang dahon. Yung itong isa, malaki kagad yung dahon niya, naging tatlo kagad yung dahon niya. Noon yung January, month of January, tatlo na kagad yung dahon niya, tatlo nung January. So February, ang diretso February, tapos April, yung isa si B ay naging dalawa na, lumaki na yung dalawa niya. Mula pa yung baby lip, mga baby lip pa nila yun. Kaya makikita mo yung isang pinakamaliit na lip niya, yun yung unang-una na sumibol, yung nasa ilalim na yun, nasa ilalim nitong ano. Ito namang isa, si B, talagang mabagal siyang lumaki. Sabi ko, bakit ang tagal-tagal nilang lumaki, ang tagal-tagal nilang tumaas? So nga, napag-aralan ko, nabasa ko na sa loob pala ng isang taon, 1 to 2 feet lang ang itinataas nila. 1 to 2 feet sa isang taon. Ito magwa 1 yun sa November 27. So ayun, tama nga, mag 1 to 2 feet na yung height nila, yung height nung malaki. Pero yung isa, yung si B, ay ano lang, mga 1 feet pa lang. Pero itong isa, itong si letter A, mga kulang na ng 2 feet yung taas niya. So ayun, nagulat nga ako nung minsan na tingnan ko nung ano bang month yun, nung month na October, November, ngayong October, mga last week ng October, nakita ko, meron bang, di ba yung nakabalikid na yung nasa gitna niyang ano, yung parang ano tawag, yung putat sa hindi sa mangga, yung nakakukum na dahon niya. Pinicturean ko ngayon, ayun, sabi ko, ay naglabas na naman siya ng another dahon niya. So yung isang malaki, yung si letter A, naging 3 hanggang 4 na yung dahon niya. So ayun, laging nakabalik-kukum na ganon. Tinitingnan ko lagi iyon. So pinakikita ko dun sa Maricoy ko. Sabi ko, Maricoy, kumusta na yung ano mo? Kumusta na yung monstera mo? Tumubo na ba? Ito na yung sa akin, no? Ito na yung kanyang, ito yung itsura niya ngayon. Ayan na siya. So sabi niya, naku Maricoy, yung sa akin ayaw, hindi pa tumutubo nung panahon na tinatanong ko sa kanya. Siguro mga 2 months pa lang o noon, ano. Tapos yun sa kapatid ko, yung sa tumubo na malalaki na din. Pero ito kako Maricoy, ayan, basta kako hindi ko siya ginagalaw, nilagay ko lang siya sa tabi ng puno na malaki na nalililiman siya, pero direct sunlight, pero bright light pero indirect sunlight, excuse me. Yun pala, basta nasa maliwanag siya, pero hindi siya direkta na ng araw, nasisikatan yung bang nakadirekta sa araw. Although nasisikatan siya, pero merong malaking dahon o doon siya nagkukuble. Kaya yun ang sinasabi na direct bright light but not direct sunlight, indirect sunlight. So ganun siya, ganun lang. Tingnan ko natin, pagka tuyo na yung tubig niya, didiligan ko. Pagka nakita kong kailangan niya ng lagyan ko lang siya ng
ng Osmocote. At saka pagka ano, yung rainwater. Tapos sinayang ko siya dun sa ulan araw, ulanin, arawan, ganun lang. Basta tinitingnan ko siya kung okay siya. Tapos nisilip ko yung ilalim ng paso niya kung may lumalabas ng ugat. Kasi basta hindi ko nga ginagano. Sabi ko, ano ba naman to? Bansot ka ba? Ano ka ba? Ba't ayaw mong lumaki? De, ganyan. Tapos nung inilipat ko siya sa ano, nung nirepat ko kasi siya ng August. Month of August. To be exact, August 19, nirepat ko siya. Kasi, nung August 11, makapal na yung dahon niya. So, naisip, iripat ko na nga siya. So, nakita ko nga, ayun, ako, ang dami na niya talagang ugat. Sabi, meron siyang, yung dalawang old lip niya na maliit, nandoon pa rin. Naka-intact pa rin siya. Hindi ko ginagalaw yon. Yung apat na bago. So, ayun. Nasukat ko nga, malalapan na. Naku, tuwan-tuwa ako. Sabi ko, nilagyan ko nga ng red ribbon Tapos pinakita ko sa kumari ko. Naku, sabi ko, eto mari ko, tingnan mo na yung ating friendship plant natin. Tingnan mo. Sabi ko, nung makita niya ay, ang ganda yun kang wow, ayan na, diba? Yung isang maliit na stem. Ayan yung tatlo yung dahon niya. Congratulations! Na kita mo na may ugat. Ang ganda-ganda ng mga ugat niya. Yun na si letter B. At itong si letter A, yung panganay, di ba? 4 yung dahon niya. Yung baby lip niya ay nandoon pa rin. At yung dalawang malaking niya ay ayun na. Sabi ko, tuwan-tuwa ako. Naku, talaga akong yung aking pagka-green thumb okay na okay dito sa ano. Diba? Ito yung isa, 4 na yung lip niya. Malalaki na. Saka sabi, parang ano siya, para lang dahon ng water lily. Pero maganda siya. So, itong isa, yung maliit, ito ko nilagay sa white pot. Sa white pot na kasi sabi ko mga after ilang buwan ire-repat ko uli yan. So dito ko siya nilagay sa small pot na to na maliit na nakikita ko yung ugat niya kasi malalaki nga yung butas niya So ayan, ganyan lang. Iniikot ko yung ugat niya para hindi maputol. Basta yung nakaikot siyang gano'n na dahan-dahan ko. Tapos lalagyan ko uli ng coco fiber saka yung coco pit. Saka after nung malagyan ng mga yun, medyo ipipress mo siya ng konti. Pero hindi mabigat yung kamay mo. Yung alalay lang. Kasi siyempre yung ugat niya baka maputol o baka masyadong makuha yung ugat niya. Mas ibang parang di ba minsan malulutong yun, nababali. So ayan, nigyan ko uli ng cinnamon para yung ugat niya ay maging maganda kalabas at parang pinaka panlaban niya sa mga peste at saka mga maraming nutrients ang cinnamon. So ayan, nilagyan ko ng gano'n, saka tapos lalagyan ko ng coco fiber kasi yung coco fiber maganda siya at madaling magpaugat doon sa mga halaman kasi yun ang gusto nila kahit na doon sa mga rubber tree ko, yung coco fiber inuuna ko doon sa ilalim at nilalagyan ko yung mga gilid nila kasi para yung ugat nila madaling lumabas, saka yung maluwag ba yung ugat nila na makaka-explore doon sa paligid ng puno niya. Pero basta ididiin mo lang siya ng konti na alalay lang dahil nga di ba malulutong yung mga ugat nila. Minsan napuputol o nalalagas. Kaya talaga ingat na ingat ako mga friendship saka sabi ko, wag kang mababali, wag kang mamamatay kasi ito nilipat na kita. Ang tagal-tagal bago kita mailipat. Imagine, mula November
2020 hanggang August 2021. Ano ko lang siya iniripat dahil nga sabi ko kaya mo na nga siya, basta pagka naman na-establish ang ugat niyan kahit paano gawin mo, hindi mo basta-basta mapapatayan o hindi basta-basta sila malalanta. So ito namang isa, yung ginawa kong DIY dati, mas malaki ito, saka malaki din ng butas. Dito ko ilalagay yung isa, yung si letter A, si Monstera letter A, yung mas malaki. Ito nga sinasabi ko, ito yung panganay. Kasi malaki siya, saka yung ugat niya makapal, marami, saka mahaba. Dito ko siya sa ginawa kong DIY na plastic. Plastic lang to ng Wilkins. So binutasan ko din siya, nilagyan ko siya ng butas at saka nilagyan ko rin ng mga graba, yung mga bato na hindi naman siya mabigat na bato, yung magagaan lang na bato, parang dun sa mga butas nila. So ayun nga, nilagyan ko ulit sila nung parang sa pinaka base nilang ganun. Alam mo, magpatubo ng halaman saswertihan yan kasi sabi nga, pag ang mga buto ibinabad mo lumutang, hindi na pwede, hindi natutubo yun. 50-50 ang chance noon. So yan, lagyan ko lang ng mga fiber para yung ugat niya diyan ko isasapin. At hindi i-press mo man sila, hindi siya masisiksik ng gusto kasi malambot yung coco fiber na yan. Diyan ko iuupo yung ugat niya. Diyan ko ipapaikot yung ugat niya. So, ayun. Nung mga time na tinitingnan ko sila naku, ba't kaya ako ganun? Minsan i-sprayan ko sila sa gabi ng rainwater, mga naipong ko. Kasi hindi ko na siya ginagalaw ng mga time na mula May, June, July. Basta okay lang, tinitingnan ko lang siya ng ganun. Pinakikita ko kay Mari ko ito na nga yung itsura ng ating friendship plant natin. Ayan na siya. Naku, yun sa akin, nadedo excuse me, nadedo kay sa akin. Sabi ko, ay bakit? Sabi niya, 5 eka ko yung binigyan ko niya. Sa akin, nadedo. Yun kay Mar, okay na din. Tapos sabi nga niya, 12 months daw bago mabiyak yung dahon, bago mabutas. Kasi ito nga, nakita ko nga ito, pero ito nung magbutas yung dahon niya, October, tama, magwa 1 year. Tapos nung yung tingnan ko, sabi ko yung nakatali suso niya, sabi ko, nako, bakit nagkaganyan ka, Monstera? Bakit may hiwa yung mo? Bakit, sino gumalaw sa'yo? Yakit ka ba ng pusa? Naku, tanong ako ng tanong. Bakit? Tapos nung tinitingnan ko, binubulat-lat kong gano'n. Ay, nako, si Monstera pala. Nagkakaroon na ng biyak, nagkakaroon na ng butas. So sabi ko, nakita ko kagad doon sa kay Mari ko. Naku, ayan nga, buti ka, maganda sa'yo. Makapal na, malago. Ineka sa akin yan, di ba? Sabi nga niya, namatay daw. Tapos yung kay Mar daw, malaki na din. Pero wala pang butas. Sabi ko, ito kasi Mari ko ito, inilantad ko na siya Ano na siya ngayon? Direct sunlight na siya. Hindi na siya naka-cover sa malaking dahon o malaking puno. Basta direct sunlight na siya. Okay na sa kanya yung sobrang init, sobrang lamig, mga ulan, ganun. Okay na yan. Natotolerate na niya lahat yun. Basta ang ko dito, pagka, halimbawa, tag-araw, nung kamukha nung May, hindi pa umuulan mga May, June, pagka tuyo na yung lupa niya, dinidiligan ko siya. Pero hindi ko sila dinidilig nung galing sa gripo na didirekta ko sa kanila, hindi. Yung galing sa gripo ay ini-standby ko muna ng 24 hours or 1 day bago ko sa kanila idilig. Saka monthly, nilalagyan ko sila ng fertilizer. Yun lang, 3-14. Ayun. Sa isang kobre, ang pinandidilig ko sa kanila ay 4 na kutsara.
Kasi 4 na galon ata yung isang covering, ganun. Basta nasukat ko na yung dati, ganun na yung ritual ko sa kanila. Monthly, dinidiligan ko sila nung yung 3-14 na yun, tinutunaw ko. Sa umaga ko sila dinidiligan, o kaya naman sa gabi, pero mostly sa umaga, maagang mga 5:30, para pag sumikat ang araw, nasipsip na nila yung ugat nila yung fertilizer. So di ganun, sa kapag yung meron akong nasahod na rainwater, ini-sprayan ko sila sa gabi, pati yung mga rubber plant ko, ini-sprayan ko silang, magawa ko ng parang hamog, yung hamog sa gabi, ini-sprayan ko silang ganun. Tapos nilalagyan ko sila nung pagka may mga eggshell, mga durog na eggshell, ilalagay ko dun sa ano nila. At isa pang ritual ko sa kanila, pagka nakita kong matitigas na yung lupa nila, ginagambol ko yun, ginagambulan ko. Saka pagka dinadagdagan ko din ng lupa. Pero pagka naman ginambol ko yung ibabaw, okay naman pala, malambot naman yung loob. So, ayun, dadagdagan ko ulit sila ng lupa. Ang dinadagdag ko ay coco peat. Yung coco peat na babasahin ko muna, saka ko ilalagay doon sa puno nila. So, ayun, gusto nila yun. Tapos, nga, lumago nga siyang gano'n, nalalaki na nung dahon niya, di ba? Halos, pag ibinuka mo yung kamay mong ganyan, gano'n na siya kalapad. Ngayon, yun ngang dati niyang puno, ang kulay ay dark green, tapos yung baby leaf niya ay medyo light green, kaya ang ganda ng kombinasyon niya. So ayun, nilagyan ko nga ng coco fiber, bali sinisiksik ko dun sa mga gilid, tapos pinepress ko dahan-dahan para yung ugat niya doon nakakapit doon sa coco fiber na yon. Tapos lalagyan ko ng mix soil, yung pinag-mix ko, yung merong organic soil, tapos yung rice hull, basta yung minix ko ng ganon, yung talagang pinanlalagay ko sa mga tinatransplant kong halaman. So ganyan, basta ipe-press mo lang siya, yung dahan-dahan lang, para yung ugat niya kumapit, at saka yung alalay lang. So ganon, madali naman. Ang halaman naman ito nga na sa mga experience ko, ang halaman o yung mga buto, yung mga seed growth, hayaan mo muna sila na pag halimbawa tumubo na sila, huwag mo munang gagalawin, stay mo sila doon sa lugar na gusto nila. Kasi malalaman mo naman pagka gusto nila yung place nila, kung halimbawa nag-grow sila, masigla sila, okay yung kulay ng dahon niya, saka nag-uusbong siya, nagkakaroon ng another leaf. Yun, pagka ganun yung nakikita mo sa kanya, gusto niya yung lugar niya, acclimated siya doon sa place na yon. So, wag muna siyang tatanggalin doon, ipin mo siya doon hanggang sa yumabong siya, mag-bloom siya, saka yung ugat niya maging established. Ngayon, pagka established na yung ugat niya, ayan, saka mo siya irepat. Di ba? Ayan, nakaripat na siya. So, okay na siya. Di ba? Ang ganda nung dahon niya. Bali, ito ay 4 yung dahon niya. Yung isang maliit. Yung pa yung baby leaf niya. So, ayan, nilagay ko muna sila mga 7 to 10 days sa lilim muna. Kasi nga, kaka-transplant pa lang. Ilalagay muna siya sa isang lilim. So, nilagay ko dun sa terrace pero maliwanag siya, mahangin. At transparent yung hangin, tapos yung init. Medyo sumisilip yung init ng araw, pero bagya lang. Doon lang tumatama sa puno nila. So, ayun. Basta na-establish sila na well-rooted naman yung mga na yan Nako, kahit saan mo sila ilipat, hindi na sila masyadong inday, hindi sila masyadong may stress kasi well-rooted na well-rooted na sila, hindi na makano kukunti yung ugat, parang hindi masigla yung ugat, saka parang nabababad yung ugat. So hindi, ang lang naman sa kanila, kung tuyo na yung lupa nila, noon mo pa lang sila didiligan. Huwag mo silang didiligan
miyat miya. Basta nakita mong tiyo na at kailangan tumutulo dun sa ilalim. So, ayun nga, ay nako, napakasaya ko. At tuwan-tuwa kami ni Marico at yung aming friendship plant okay na okay, blooming hindi pa ako nagpupunta sa kanya kasi hindi pa ako nagpapalinis ng ngipin siguro ba, pero okay na ngayon dito sa place namin. Inalis na ni Mayor yung face shield, okay na, wala nang face shield, basta face mask na lang kasi nga nakakahilo, nahihilo pagka may face shield hindi ako masyadong hindi ako na komportable. So dito may nakita akong mga peste doon sa lupa na ang ginagawa ko para mas mapatay sila ng talagang sure na walang pest, binabanlian ko yung lupa na ilalagay ko, na imimix ko kasi minsan merong parang may mga hanip, merong maliliit na kulisap na lumalakad-lakad na ganun. So, ayoko nung ganun. So, ang ginagawa ko para sure, binabanlian ko sila na kumukulong tubig. So, yun, pagka malamig na, saka ko sila ihahalo. So, yun, pati yung mga bulate. Tapos, yung iba naman, yung mga makukulit na mga suso, mga snail, ang ginagawa ko, di ba, pagka kinaguurong, yung mga pinag-urungan, mga pinagsabunan. Pero yung wala nang mga mumo, wala nang mga tinangano. Basta yung luluglugan mo na lang, medyo konting langis, konting mantika. O, ayun, dadagdagan ko pa ng Joy, ng dishwashing. Tapos, saka ko ididilig sa kanila. Doon ko nga naubos yung mga snail, yung mga palipit na mahabang binidilig ko sa kanila yun. Saka isa pang nakapag-soup ko sa kanila, yung rice water, niimba ko yung rice water siguro mga 3 days or 2 to 3 days, basta yung stinky na basta stinky na yung amoy niya. So ididilig ko yun doon sa mga puno, yung mga puno na may mga peste, yung halimbawa may mga bulate, may mga lumalakad na parang linta, saka yung mga parang hindi ko alam kung ano tawag doon, basta sinisira nila yung ugat ng halaman ko pagka yun nandun. So ayun, ibinubus ko sa kanila doon. So ayaw nila kasi stingy, mabaho So ayun, namamatay sila, nagiging fertilizer na sila. Yung pa isang saka yun nga, yung mga pinagugasan ko ng pinggan, lalagyan ko ng dishwashing, tapos yung may oil, ayun, dinidili ko din sa kanila yon. Basta yun ang gusto nila pagka tapos once amat na ang pataba. Yun namang iba, pagka pinagbababad ko naman ng ito pa pala, yung isa ko pang ginagawang pataba sa kanila ay yung, di ba, banana juice, banana peel juice, yung meron akong na-vlog na ganun So gustong gusto din yun ng rubber plant. At saka ito, pagka minsan nga pinaabot ko pa ng mga, pagka yun inabot ng 3 days, stinky na rin ang amoy niya. Ang ginagawa ko sa isang kobre na tubig na pinalipas ko yung magdamag isang araw yun yung galing sa gripo siyempre para wala nang chlorine, wala na siyang malinis na siya. Nilalagay ko yung 4 na bote ng banana peel na binabad ko ng 3 days. So stinky na yun. So ayun, marami na rin yung calcium at saka marami na din nutrients na kailangan ng halaman. So ayun, isa pa yun na nakakapatay ng mga peste sa mga ugat. Kasi siyempre dun sa ugat nung mga puno na yan, saka yung sa lupa, hindi ka na makakasure na walang bulate o walang alupihan na nando doon sa ilalim o may mga susohong, mga ganun, mga ibang mga peste. So ayun, ginagawa ko yun, na idinidilig ko. Saka gustong gusto ng yan kasi calcium yan, saka maraming nutrients na dala yung banana peel juice. So ganun, minsan bababanin ko ng ganun. Siyempre mag-gloves ako susot ako ng gloves bago ako magdilig kasi nga siya, mabaho
Yun naman, yun nga, pamatay dun sa mga peste na nasa ugat nila, na mga nandun sa lupa. Kasi may mga, yung hangin, minsan may mga dalang peste yan Kamukha nung yung higad. Pagka meron time na panahon ng higad na makikita mo kinakagat yung mga dahon nila, nauubos na. Makita ko yun pala, higad pala yun, yung pula ulo, tapos yung katawan niya yellow na may maganda design. Maganda design ng niya yellow, black, tapos may dot na itim, higad yun, tapos pula yung ulo niya. Ako, tinitiris ko, pinakakatiris-tiris ko yung mga higad na yan. Kasi makita, ang bilis nilang kumain. Makita mo, pinupupunan nila yung kulay green. Kasi yun na yung kinain nilang dahon. So, ito yung isa. Nilagyan ko nga ng coco fiber yung ibabaw. Tapos, coco fiber. Tapos, lupa. Pinagsasalit-salit ko yan. Tapos, ipepress ko. Para nun yung ugat niya ay merong kakapitan na malambot. At saka yung gusto niya. Marami din kasing mga vitamins and minerals tong coco fiber na to nahiyang sa kanila. So ayan, ganyan lang. Masarap mag-alaga ng halaman kasi yung hindi naalis yung parang stress reliever ko na sila. Noon nga nagkasakit ako, kaya ngayon lang ako nakapag-vlog. Nagkasakit ako ng month of September, mga 2 weeks yun. Sobra ubo ko, wala akong sipon, ubo lang. Kasi naman lagi naman akong ganun pagka yearly nagkakasakit, ubo lang pero thanks God at hindi ako nilalagnat talaga. Hirap lang akong umubo, hirap ako. At yung ubo ko parang mahigpit yung plema ko kasi nga naulanan ako nung minsan nag-ano ko ng halaman, naulanan ako, naambunan ako. Pero nung maulan naman, kapapaligo ko lang naman noon. Naligo nga ako nung araw na yun, pero dapat pala naligo uli ako kasi yung naulanan ako. So yun, tapos minsan natutuyuan ako ng pawis. Minsan kasi pag akin na harap sa halaman, puro halaman na lang, hindi ko na pawis na pala ako. So ayun, thanks God, naka-recover na ako. Nagkakasakit ako ng September, tapos month of October, nag-recover ako. Hanggang ngayon, okay na. Sa ingatan ko lang, matuyuan ako ng pawis. At saka, pagka umuulan, minsan kasi, merong ambon o hamog, hindi mo nakikita na, ayun, na nasusulong ka. So, ayan na sila. Nilagyan ko sila ng ribbon. O, yan, di ba? Nilagay ko sila dun sa may terrace namin sa taas. Shaded area, pero bright light. Ayan, yan ang gusto nila. So, ayan, pinakita ko nga. Hindi ko nga siya nilagyan ng ng mga pebble sa ibabaw. Sa ibabaw ng lupa. Kasi, para makahinga yung ugat niya. Saka, madali ko siyang gambulan. Pagka kasi may pebbles ginambulan mo, mahalo yung bato doon sa lupa, bumabao na sa ilalim. So, minsan, yung puro bato na lang yung lupa. So, ayan na siya. Ayan na si letter A, Deliciosa, Monstera Deliciosa. O, ayan. Yan, para niya nakikita ko yung ugat niya, yung ginawa kong DIY. Ayan siya, di ba? Ang dahon niya ay 4. Yung nasa ibabang maliit, ayun pa rin yung dati niyang dahon na baby lip niya. So, di ba ang ganda niya? Para siyang humalumena yung korte nung dahon niya, heart shape. Ito naman si letter B, Monstera maliit. Maliit lang yung dahon niya, mabagal siyang lumaki. Pero ngayon, nilipat na, magkahiwalay na sila. So, bibilis na lumaki yan. So, itong isa, 4 ang dahon. Itong isa ay 3. Puro mga baby lip yung maliliit nila. So, hindi pa rin nawala. So, ang ganda ng kulay niya, di ba? Dark green. Dark green yung kulay niya. Kasi, halata na siya ay happy. Siya ay masaya dun sa lugar niya. Acclimated. Excuse me. Acclimated na sila dun sa place. At saka dun sa kinalalagyan nila. So, ayan, nilagyan ko pa ng ribbon, no? Diba? Red and green. Ang ganda ng kombinasyon nila.
Ay nako, tuwa nga kay doktora, binigyan ako ng ano, binigyan ko naman siya ng ano, ng Pachira aquatica na yun naman yung binigay ko sa kanya. Ibinraid ko yung 7 stem para at least meron din siyang inaalagaan. Ako sabi nga niya noon, namatay doon, nawala yung mga dahon, pero nung daw gupitin niya at ano, dinilig niya, at may nakakapit na konting ano sa lupa ay nabubuhay. So ngayon malago na naman daw uli. So ayan, nako, my goodness. Lumayla yung isang dahon niya. Nakita ko, lumayla, hindi ko alam kung nasaling ba o ano. Nga tinalian ko ng ribbon. Nalayla yung dahon niya. Sabi ko, naku, ano ba yan? Baby lip mo yan. Ayoko mabawasan yung dahon mo. Kaya, ang ginawa ko, para kasi kumaga sa tao, parang napilay Parang napilay yung ano niya Ang ginawa ko, nilagyan ko ng ano, nilagyan ko muna ng tissue. Kasi yung stem niya, ayun parang nalaylay dun sa pinakamalaking stem niya, yung stem ng dahon niya. Naku, ayoko mabawasan yung dahon niya Saka hindi pa naman siya naninilaw. Ang tingin ko sa kanya ay parang mapipigtas siya, pero hindi pa naman magtutuloy. So nilagyan ko ng tissue. Inilupi ko yung tissue na ganun. Saka ko ibinalot dun sa puno niya. Tapos tinalian ko ng string. So ayun, di ba wawa naman yung lip niya. Press pa naman hindi pa naman naninilaw Kaya nilagyan ko ng tissue, tinalian ko, saka medyo isinama ko doon sa red ribbon, kasi para pinaka-suporta niya yun. Di ba kumbaga sa tao, parang napilay, sabihin mo nang napilay. So lalagyan mo, babangkatan mo siya, babangkatan mo yung party na yun para ano. Ayun may lito pa naman siyang bagong dahon, yung nakalitaw na yun. Yung nasa babang maliit, yun yung baby lip niya. Ito naman, ito yung nalaylay na dahon niya. So idudugtong ko ulit doon, lalagyan ko ng tissue at tatalian ko. Ay naku, napakarami ko na experience na ano sa mga halaman. Meron pang isa, yung halos mapuputol na, yung San Siberia, mapuputol na yung dahon niya. Ginawa ko, idinugtong ko, idinikit ko, at saka ako tinalian. So ayun, nagdugtong uli, nag-heal yung pinaka-crack nung ano niya, nabuhay uli siya, nagkadugtong. Kumbaga sa ano, parang naglaman yung naputol na yun. Ito nga si Monstera sabi ko, sayang naman itong dahon na to. Ang tagal kong pinatubo nito, ang tagal kong inaalagaan ito. Mag-iisang taon na itong November 27. Kaya ingat na ingat ako sa kanila. Kaya siya, nakalagay siya doon sa lugar na hindi magagalaw ng mga apo ko, hindi siya masasaling, hindi masusunggo, o hindi magagalaw. Ayun lang naman ang gusto ng halaman yung pagka bagong tanim sila o bagong lipat, huwag kang galaw ng galaw, huwag kang buhat ng buhat, huwag yung lipat din lipat doon. Basta stay mo lang siya kahit na mga 2 weeks or mga 20 days. Ayun, safe na sila pag ganun. Yun ang gusto nila kasi gusto muna nilang, di ba ikaw minsan pagka napupunta ka sa ibang lugar o sa ibang bahay, di ba namamahay ka, hindi ka mapakali, hindi ka maano, kasi hindi mo pa kabisado yung lugar na yun, yung mga ano ba sa napuntahan mong bahay, hindi ka pa at home.
So, di ba parang uneasy ka? So, ganun din yung halaman. Saka kaya yung halaman, pagka, hintayin mo na siyang ma-acclimate doon sa lugar na pinaglaga mo sa kanya. Ngayon, pagka halimbawa naninilaw yung dahon niya, nagkakaroon ng brown, ilipat mo. Yun ang time na ililipat mo siya ng ibang lugar. Kasi mas maganda nga ang halaman, ilalagay mo dito sa gawin southeast. Yung sikatan ng araw. Doon ang gusto nila sa may mga southeast na maliwanag yung sa umaga, lalo na yung morning sun. Gusto nila yung morning sun na tatama doon sa kanila. Kahit na yung dulo lang ng dahon nila o yung mga puno lang ang naaarawan na, basta sa morning sun, gusto nila yun. Ay nako, madaling mag-alaga ng halaman kapag sila ay na-establish mo na at na-acclimated na sila dun sa lugar, na ibigay yung pangangailangan nila, napapatabaan mo monthly o naigagambol mo sila weekly or every 2 weeks, tapos nalilinis mo yung dahon nila, naaarawan sila, nadidilig sila ng wasto at saka yung sa oras ng kailangan nilang tubig, nabibigyan mo sila. So, bibigyan ka din nila ng kasiyahan. Nagiging maganda sila, nagbo-bloom, nagbibigay ng maraming leaves o kaya ng bunga. Saka, ang ganda ng kulay nila, di ba? Ang masarap mag-alaga ng halaman, basta sabi nga nila, pag daw ikaw ay green thumb, okay, magandang yung classmate ko hindi siya green thumb. Binigyan ko na ng Pachira aquatica, namatay. Pero meron talagang gano'n na yung kamay hindi akma dun sa halaman. Nasabi bulok daw yung kamay, hindi di ba, pagka bulok yung kamay mo pag nag-asin ka ng isda, nabibila sa agad, bumabaho. Yun, doon mo malalaman kung ikaw ay green thumb o hindi. Ako, ano ba yan? Sana punta usapan natin. So, ayan, naarawan sila, diba, sa morning sun yan. Doon ko sila inilagay sa morning sun nung pagkakalipot ko sa kanila. So, ayan, nung ilagay ko sila doon sa din, diba, yun, may sumusulpot na naman. So, diba, so, ibig sabihin, nung i-transplant ko sila, nung inirepat ko sila, ayan na yung nabangkatan ko, natalian ko, tinali ko i-ribbon. So, ayan, nagtuloy na yung tumuloy na yung sprout niya, yung 1, 2, 3, 4, yung pang-apat niyang dahon, tumusulpot na. Once na kasing nailipat mo sila at hindi sila nanilaw, hindi nag-brown yung mga dulo, mga gilid ng dahon nila, ay okay sila. 100% na acclimated sila doon sa lugar na at 100% na tama ang pagkakaripat mo sa kanila. Kasi hindi sila na-stress, hindi sila nanibago. So, ayan, pati yung kulay nila, ang ganda ng kulay niya, di ba? Ang lamig sa mata. Ang lamig sa mata ng kulay nila. Pag pagod yung mata mo, itingin mo lang sa mga green na kulay na may buhay. Halimbawa sa mga puno, ng mga dahon nila. Kaya mga dahon ng halaman, mga dahon ng puno na green na buhay. Ititig mo yung mata mo doon ng mga kahit ilang segundo, and then tapos ipikit mo, marerelax yung mata mo, mawawala na yung pagod. Totoo yun. Kasi once na napapagod yung mata ko, tinititig ko lang sa green na yan. Tapos pipikit ako. Ay, nare-relieve na yung mata ko. Nawawala na yung pagod kasi nare-relax. Kasi ang green ay for relaxation. Diba? Ang ganda nila. Ayan. Ayan na, nang ilipat ko sila, ito na, napilay siya. Pero yung dire-diretso pa rin yung gitnang dahon niya na inusbong niya. So, pagka-repat nila, excuse me, nagsunod-sunod na yung nila. Diba, nirepat ko ng August nirepat ko, August 19, tapos September, nagkaroon sila ng bagong dahon. So, ayan, diba,
2, 4, 5. O, ayan, di ba? Ayan yung dahon nila. Di ba? Ang gaganda. Ayan yung mga nilagay ko sila sa terrace. Tapos, October, nagbigay na naman ng another dahon na tapos malalaki na yung dahon nila na binibigay, yumayabong na talagang. Then later siguro mga after 2 to 3 months pa, irerepat ko uli sila sa mas malaki ng paso na yung, kasi daw pagka nagre-repat ka, wag maliit na paso, wag malaking paso, maliit lang na kung saan yung ugat nila pwedeng mag-explore. Kasi pag malaking paso ang nilipatan mo, nagaano sila yung mag-explore ba yung ugat nila o yung pag-grow nila. Yun, kaya kailangan maliit lang muna para mag-concentrate sila dun sa pagpaparami ng ugat, pagpapalaki ng ugat. Yun, kailangan maliit na paso muna, yung sakto lang sa kanila, wag malaki. Kasi pag malaki na, pag yung marami na talaga yung ugat na, saka mo sila ilipat. So, okay, thank you for watching. Sana marami kang natutuhan at mga nakuhan tips sa video ito. Till next video, just keep on watching till the end. At marami kang matutunan sa video ko. Maraming tips, mga plant tips, mga beauty tips, and many more. Thank you guys. Love you.